Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. Sa mga Libra, Merry Christmas po para sa linggong ito. Hopefully po magkaroon kayo ng magandang celebration with your family and loved ones. Okay po? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. At your center, your core energy, the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong Page of Pentacles. In the area of what you need, you have the Three of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Pentacles. In the area of your near future, the Four of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Empress card. In the area of your fortune, the King of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Ace of Wands. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Libra sa mga hindi nyo po pag-i-skip ng ads. Salamat po. Yan lang po yung only way to support me every time po na meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga like at saka po sa mga nagko-comment every time na meron tayong video. Malaking tulong din po yan. So, at the background of your reading, meron po kayong the Tower card. Things are evolving para sa'yo sa buhay mo, Libra. May mga bagay na hindi mo na kayang pigilan or puwersahin. It will come naturally. Sabi dito, you need to welcome change. You need to welcome renovation or innovation. Kung may mga dapat palitan, palitan. Kung may mga dapat baguhin, baguhin. Huwag mo na daw i-resist yung mga dapat ng aksyonan. Okay? Huwag mo hayaan na si God pa yung umaksyon bago mo baguhin yan, ika nga. Halimbawa, napapansin mo na medyo lumalaki ng yung katawan o kaya nahihirapan ka ng umakyat sa hagdan. So parang you need to change something para in the long run, hindi ka na mahirapan ng ganyan. Pwedeng ganon. O kaya minsan wala ka sa wisyo pag umagang-umaga sa work. So ano yung mga kailangan mong baguhin in your sleeping pattern? Baka late ka matulog o kaya may mga habits ka na nagpapaantala sa yung resting energy, kaya kailangan pag umaga alert ka, energetic ka, o baka sa diet baka may kailangan baguhin. Yung mga ganong kasimple. Meron ding mga malalaki. For example, you want to change career. You want to change the way you work sa iyong project, mga ganyan. So, kapag nakikita mo ng kailangan ayusin, kailangan baguhin, you need to sit down, tignan, pag-usapan, and alamin mo kung ano yung mga kaya mo pang gawin. Okay? Clarify natin to with a card of the week. Transformation. Yes, kailangan talaga ng change, transformation, pagbabago, because transformation is the soul's evolution. Kumbaga, nag-level up ang buhay mo, kaya kailangan talaga nating mag-iba ng ruta or magkaroon ng pag-angat ng antas ng ating mga ginagawa. Okay? Kasi makakatulong din yan for you. Especially in your center, meron po kayong the Six of Cups. Nakita ko dito, Libra, in your reading, na sabi ng yung spirit guides, you need to forgive something in the past para mapanatag ka. There's a sense of security ako nakikita dito na kailangan mong mapanatag ka. I don't know why. Maybe meron kang mga bagay na minamadali or meron kang mga bagay na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin and narinig ko yung rush. Lahat na lang kailangan matapos agad, mangyari agad because meron kang fear. Fear na baka mag-fail. Fear na baka kapos. Fear na baka hindi ko magawa agad, baka mawalan na ako ng oras, mga ganyan. So, you're beating the deadline without thinking things through. So, ito yung pagkakataon, Libra, to really reflect on what you're doing na mali para maitama mo na at para makarating na sa iyo talaga yung security. Security in relationships o security sa pera or security sa iyong trabaho.
Kailangan daw ma-check, ma-pinpoint mo this week kung ano yung mga bagay na dapat asikasuhin at ayusin para maitama pa siya. Okay? But for others, nakita ko po dito, meron kang, para sa ibang libra to ha, meron ka bang nakasamaan ng loob? Kasi parang ito yung linggo ng pag-aayos, pag-uusap ng maayos, and daw para ma-settle daw at ma-plancha yung mga bagay na dapat ng maayos. Kumbaga parang you are now moving past kung ano yung nangyari, and pareho na kayo mag-move on sa mga bagay-bagay in the past. Okay? So, good for you. Clarify natin to. Six of Cups. Siya nga pala Libra, since ito po ay Christmas reading, ano yung mga Christmas wish mo? Naku, ilapag mo na sa baba, it will come true. Okay? Six of Cups. Ooh, the Seven of Swords. Yes, reconciliation talaga ito for some na nakaramdam ng panloloko, dishonesty, o cheating, o kaya parang feeling mo may mga taong na-disappoint ka, no? And now parang you are moving past what happened. Hahayaan nyo na I mean, pag-uusapan nyo na or kaya meron ng reconciliation. Kumbaga parang nakapag-move on na kayo, things now are changing, and you're now moving past what happened. Um, I don't know why, ramdam ko yung kapanatagan sa puso mo na okay na to, sige, move on na tayo. And we're now looking forward sa mga magaganap pa sa mga mangyayari, no? Pero ngayon, parang you're ready to move on from the heaviness na naramdaman mo. And ito ay grand detour, kumbaga. Palagpas ka na sa mahirap na parte. So, congrats po, okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Page of Pentacles. You need to focus on your valuables, okay? Meron ka bang trabaho ngayon o kaperahan, negosyo? Kailangan daw hands-on tayo dyan, Libra. And kayo po yung pinapayuhan na aralin pa siyang mabuti. Hindi porket stable, not okay na hindi mo nabubuting tingin yung mga pwedeng mag-improve or pwedeng lumago or magpataas sa level ng ginagawa mo. Yung learning daw constant yan So, make sure daw na kung ano yung mga dapat pag-aralan, huwag mo na daw katamaran pag-aralan, maging hands-on ka. And sabi dito, make this your top priority. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon talagang promising at talagang parang feeling mo, this is your chance or this is so valuable, kailangan daw i-prioritize yan. Kung kailangan kang nandiyan ng 8 a.m. o matend ka ng 8 a.m. Okay? Kung kailangan kompletuhin yung dapat kompletuhin, gawin mo daw. Because it will lead you to a bountiful outcome. Okay? Napaka-importante nito. Clarify natin siya. So Libra, saan po kayo magpapasko this time? Uuwi po ba kayo ng Pilipinas? Uuwi ba kayo ng probinsya? What are your plans? Kamusta po ang inyong Christmas plans and vacations? Okay po, comment down below. Page of Pentacles being clarified by the Strength card. Yes, kailangan daw to ng strength mo, katatagan mo, and also dahan-dahan lang. Sabi ko nga sa inyo, no rush Ramdam ko kanina yung parang pagmamadali. Maybe because marami kang mga tinatapos sa deadline, marami kang inaasikaso, plano iba't iba from different family members. So talagang napaka-busy mo. Pero dito, sabi ng yung spirit guides, you need to be gentle in your approach pagdating doon sa mga inaalagaan mo. Hindi pwedeng minamadali. Hindi pwedeng bara-bara lamang or kaya hindi porket nandyan kayo okay na. You need to be really parang slow and steady, trying to have this calm actions pagdating sa mga bagay-bagay. Kasi kapag relax ka at talaga namang you are settled with no much stress, no? Mas maalagaan mo mabuti. Makikita mo yung mga finer details na dati hindi mo napapansin. Pero ngayon parang madali mo ma-pinpoint. It's because you're calm. Talagang tahimik ka at saka relax ka. So sabi dito, hindi mo daw kailangan matakot. I don't know why. Nape-pressure ka ba, Libra, dito sa inaalagaan mo? Nahihirapan ka ba sa demands at saka sa expectation ng ibang tao? Kaya dito sabi, relax ka lang daw You need to really do things in your own way, in your own timeline, in your own capacity. Huwag mo daw biglain ang sarili mo. Relax lang, kaya lang, panindigan lang natin, and you will see na makukuha mo pa rin naman to. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Three of Wands. Si Three of Wands, sinasabi ng yung spirit guides, you need to move.
Okay? Nakita ko kasi dito na parang you're just waiting for something and wala ka daw ginagawa para mag-advance ang isang bagay. Siguro iniisip mo, ay hintayin ko na lang, baka umokay na pa naghintay ako. Pero there's this energy na sinasabi ng yung spirit guides sa isang aspeto ng buhay mo na maghihintay ka lang ba? O kailangan mo nang lumakad, kailangan mo nang baguhin, kailangan mo nang aksyon na ng isang bagay? Maybe because kaya takot kang gumalaw or takot kang kumilos dahil nahatakot kang harapin yung responsibilidad na kaakibat ng aksyon, or you're afraid of the result, kaya parang you're just in the waiting mode. Sabi ng yung spirit guides panahon na para kumilos so that you will know kung ano yung mga naghihintay para sa'yo in your first step. Okay? Napaka-importante niyan. Narinig ko rin dito, some of you ay parang atras-abante. Imbes na mag-move forward, laging iniisip yung past. Laging iniisip na, mas maganda pa yung dati, doon na lang ako. So, wag mo daw gamitin yung past as your escape route. Okay? Learn to really accept your present life and move on. The Three of Wands. The Three of Wands. Wow. 3-3. Talaga namang meron po kayong namayapang kamag-anak na hanggang ngayon ay pinoprotektahan ka pa din, pinagdarasal ka, at nadidinig niya yung mga dasal mo everyday. So, meron kang um, gabay mula sa kabilang buhay. Kaya mamaya magtirik ka ng kandila and also magpray ka para sa mga kamag-anak mong pinoprotektahan ka pa rin sa other side o other life. Okay? So, with 3-3 here, talaga namang ina-urge ka ng yung spirit guides Libra. Talagang move, make a decision, make action. Hindi pwedeng nakahimpil lang daw tayo so that mag-grow na at magkaroon na tayo na expansion. Okay? The Three of Wands, the Temperance card. Yes, you need to take action. Kailangan dito tiyaga, disiplina, at sa kadedikasyon na asikasuhin, gawin, paghirapan. No? Panahon to para tayo ay maging active para sa mga bagay na gusto nating makamit. You have Archangel Michael here giving you the assurance of protection. So okay ka naman daw, ligtas ka naman daw. Ang kailangan mo lang talaga ay gumalaw at kumilos. Simulan mo na yung proseso, simulan mo na yung hakbang. Kasi hanggat hindi ka gumagalaw, hindi ito aandar. Parang gulong ng tren, hindi yan kakaching kung walang power mula sa loob at walang magpapaandar. So you need to make a move in order for things to advance. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles, kailangan mo daw ng nurturing energy. Parang gusto mo nang alagaan yung mga bagay na importante sa'yo. Kaya ready ka nang makipag-ayos or ayusin or plansyahin yung mga bagay na before hindi ka pa ready gawin. Kasi nga, narinig ko talaga gusto mong umiwas, gusto mo munang lumayo, gusto mo munang i-fix yung sarili mo o pagpahingahin yung mga bagay-bagay. Pero dito parang wala nang lugar yung pag-iwas eh. Kailangan talagang harapin so that things will be okay. Kung ito man ay sa relasyon, issue sa trabaho, issue sa negosyo o kaperahan, kailangan hinaharap natin siya para alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating ayusin, mga bagay na dapat nating ingatan. Nakita ko dito sa mga view may problema sa pera or nag-iisip kung paano palalaguin ang kaperahan this week, no? Sabi ng yung spirit guides, meron ka daw mga bagay sa buhay mo, may mga resources ka daw na pwede mong gamitin in your advantage para lumago ang pera. Ang kailangan lang natin buksan ang ating mga mata para makita natin sa ating paligid kung ano yung maaari natin gamitin para lumago. Okay? Meron sa inyo marirealize na, ay, parang kaya ko magluto this week. Magluto kaya ako ng mga dessert. Baka pwede ako magbenta para may kita ako sa Christmas season, mga ganyan. So, you have the power para palaguin yung mga bagay sa'yo. Kailangan lang talaga diskarte, bukas ang isip at kahandaan na kumilos. Hindi pwedeng nakatayo lang dyan at naghihintay ka lang. You need to make a bold move to create, to build, and nurture something that will flourish in your life. Okay? Clarify natin ito. You have, the Nine of Wands in reverse. Yes, wag daw susuko. May mga times sa buhay mo na parang gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang umatras, gusto mo na parang ayoko na, kahit anong kayod ko dito, parang wala naman ako napapala.
Sabi ng yung spirit guides, ito yung moment na kailangan talaga kumapit ka pa at magbigay ka pa ng effort because malapit na. God is really testing you this time. God is really asking for your dedication, for your commitment sa mga bagay-bagay. Pag hindi ka bumitaw, makikita mo sooner or later, nalalago na ito. No? Kailangan talaga tayo ay kumapit at huwag mawala ng pag-asa. Okay? Kaya talaga nasa focus mo, strength eh. Kapitan mo yung mga bagay na alam mong may potential sa buhay mo. Okay? In your near future, meron po kayong the Three of Cups. In the near future, sabi ng yung spirit guides, patuloy mong buksan ang mga kamay mo. Patuloy mong buksan yung mga bagay na maaari magbukas sa mga pintuan. Huwag kang maghalukip-kip dito at isara ang sarili sa mga potensyal porke na saktan ka na or na-disappoint ka na sa mga nangyari in the past. Whether sa love life man yan, sa relasyon, or sa kaibigan, or sa negosyo at kaperahan. Kung ano man yung mga nagpasakit sa'yo before, wag mo hayaang malunod ka doon. Make sure na ikaw ay open-minded pa din, bukas ka sa mga posibilidad na pwede mo makuha. Okay? Kasi nakita ko dito may ibibigay sa'yo. So you need to really make sure na ikaw ay bukas ang kamay and ready ka to take action on something new. Okay? At doon magsimulang magbago ang lahat for you. Clarify natin siya. The Four of Cups being clarified by the Ten of Wands. Yes. It's all about hard work. Alam ko na may mga burden ka na, may mga disappointments, rejections, mga pagkadismaya tungkol sa mga bagay na pinaghirapan mo pero nauwi sa wala. Pero sabi ng yung spirit guides, you need to move on from the past para mabuksan yung energy mo for something new. Okay? Kasi kung lagi ka nakafocus sa mga bagay na mabigat at hindi mo palayain ang sarili mo dyan, paano mo mapapansin tong bagong binibigay sa'yo? Okay? You need to really free yourself from the load na dulot ng mga nakaraan. For example, may mga responsibility ka na hindi mo na kayang pasanin, baka panahon na para ibigay mo na yung mga responsibility na yan sa iba. Para ikaw makapag-focus ka sa mga bagong bagay na doon mo ilalaan yung mga hard work mo. Okay? So, piliin mo daw this time kung saan ka magde-dedicate ng hardship. Hindi lahat ng bagay dapat paghirapan. Hindi lahat ng bagay dapat paglaanan ng effort. May karapat dapat dyan at yun ang kailangan mong tignan this time. Okay? Ang tabayanan mo, 4 days, 4 weeks, or 4 months, darating yung mga bagay na yan that you need to decide on. Okay? In your challenge, meron po kayong self-sabotage and light the darkness. Yes, wag mo daw i-self-sabotage yung sarili mo. Iniisip mo, hindi mo kaya, di mo maaabot. Iniisip mo na ayokong kumilos, baka mag-fail lang ako. Ikaw mismo ang sumasabotahe sa sarili mo. May mga bagay kang pwedeng gawin, may mga bagay kang pwedeng abutin, pero nahaharangan ng sarili mo. Ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan or excuses para to pa rin ang isang bagay. Kailangan mo nang liwanagin yung mga parating yan sa puso mo. Kailangan mo nang tanggalin sa isip mo yung mga negative self-talk because it's not helping you. Example, mag-a-apply ka sa isang trabaho. Tapos, kayang-kaya mo naman, pero lagi mo iniisip na, ay, wag na lang. Baka marami pang mga galing doon, baka matalo lang ako. So, nega agad. So, wag mo almusalin ang nega. And also, kailangan mag-try ka muna bago mo isipin kung ano yung mga maling mangyayari. Think positive, it will change your life, promise. In your challenge, meron po kayong the Empress card. Empress card's all about you, taking care of yourself. Okay? Sabi dito, huwag mo daw pahirapan ang sarili mo. Things will grow naturally. Example, sa trabaho, imbes na umuwi ka agad ng 5 p.m., nag-i-stay ka ba for hanggang 8 p.m. kasi gusto mong matapos agad yung trabaho. Sinosobrahan mo yung effort mo sa isang bagay na okay naman na. Okay? You're pushing yourself so hard to the point na baka makaramdam ka na ng burnout, um, pagkapagod, no? So, iwasan natin yan. So, do things lightly. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung ginagawa mo naman yung kaya mo, yung effort mo, okay na yon. Huwag ka masyadong sumobra. Para yung sarili mo, mapangalagaan mo pa. You also have a time for yourself, time for family, time for entertainment and leisure. Importante din na binabalanse mo ang buhay mo. Okay? Importante to this week. Especially, dadaan tayo sa Christmas vacation. Panahon to para mag-recharge ka
at magkaroon ka ng bonding, happy time with family. Okay? Gamitin mo ang season na to really improve and rejuvenate. Okay? Empress cards being clarified by the judgment card. Yes, kapag na-realize mo yung mga bagay na yan na dapat mo nang ayusin, actionan mo. Example, na-realize mo na sa office, lahat na lang ng papeles tinatapos mo agad kahit naman next month pa yung deadline. Tapos ramdam mo sakit ng batok mo, sakit ng mga kamay mo, kakatype, no? Sakit na rin ng mata mo, masakit yung kilay, yung paligid ng mata kasi ang dami mong binabasang papeles. E paano kasi inuubos mo lahat on the same day? E next month pa naman ang deadline. So you need to pace your life. Dahan-dahan lang, gradual, para hindi ka rin maupos. Parang ganon. So, kung marirealize mo na, ay mali pala yun, ay mali pala yung ginagawa ko, kapag na-realize mo yung mga bagay na yan, i-actionan mo, itama mo na, para ma-nurture mo yung mga bagay na para sa'yo. Okay? So, ngayon gagawin mo na, every day gagawin mo lang 10 pages, kasi pag nung binilang mo, sakto sa deadline, pasok ako. So, parang ganon. So, you need to strategize para hindi ka ganong mahirapan. Okay? In your fortune, meron po kayong wise leader and mystic healer. Sabi dito, magaling ka, mahusay ka. Parang ikaw yung tinatakbuhan ng mga tao para sa paliwanag, para mapakinggan. Kapag meron kang friend na may issue, sa'yo lumalapit, kasi alam niyang makikinig ka lang, papayuhan mo siya ng tama. And maraming mga tao ang tumitingala sa'yo. Kasi talagang you have a natural gift of talking, of making someone feel good. No? So congrats po and congratulations. Kasi talagang maraming tao nagtitiwala sa'yo at kumakapit sa'yo. In your fortune, meron po kayong King of Cups. Nakita ko dito, meron kang heart-to-heart talk with someone this week. No? Whether magulang mo to, kapatid, tatay, or pinsan, someone talagang relatable ang conversation. And nakita ko dito, gagaan ang pakiramdam mo because someone noticed you, someone appreciated you, and someone saw you for who you are at kung ano yung mga nararamdaman mo without judgment. So, kunin mo yung time na to have these meaningful conversations with people na talaga namang emotionally matured at talagang iintindihin ka and hahayaan ka lang magkwento, hahayaan ka lang magbukas ng damdamin mo at doon mararamdaman mo yung paggaan ng kalooban. Okay? For some po, sa mga ibang libra naman dyan, sinasabi ng yung spirit guides, kalmahan mo lang this week ha. Marami ka siguro may kilalang mga kamag-anak or reunion, party, gatherings, and kaliwat kanan ng gastos, especially Christmas season na. So, kalmahan mo lang daw. Pag kalmado ka, everything will be fine, okay? Huwag ka basta-basta magagalit or sisilakbo ang damdamin or bigla-bigla mapipikon, mawawala ng pasensya. Nako, kapitan mo yung emosyon mo. Control it, control it, control it. Palipasin mo man lang ang okasyon. Parang ganyan, okay? The King of Cups being clarified by the Moon card. Yes, nakita ko dito, payapang puso para makahinga ka ng maluwag because this week merong mga problemang matatapos na. Kung akala mo wala kang sagot or wala kang solusyon sa mga bagay-bagay, mapapanatag ka daw kasi nakita ko dito, the answers will come. Kung ano man daw yung mga bumabagabag sa'yo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, makakaasa ka daw na aayos na yan. Okay? Things are changing and things are working out in your favor. So you don't need to drown yourself with overthinking and overanalyzing. The truth will come out and you will know what to do. At panatag ka sa action na ito. So congrats po, Libra. I-claim mo to, i-claim, claim, claim so that it will be yours. In your divine messages, meron po kayong the end of a tough cycle approaches. May pagkatapos na daw po ng isang mahirap na parte ng buhay mo. Sabi ko nga dito, kung may problema ka, ay palagpas ka na dyan. You also have conclusions are within reach. Yes, both explanation. Kung ano man yung mga bagay na sinimulan, ngayon patapos na at makakarating ka na sa ending. Especially here with the 9 of Wands in reverse, sabi dito, kumapit ka lang kasi pa-ending na to. Mahatapos din yung pinaghihirapan mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na kailangan mo daw maging excited o magkaroon ka ng spark of an idea. May mga bagay na pagod ka na parang wala ka ng gana, wala ka ng amor, pero kailangan daw laksan mo pa ang loob mo. You're entering this new beginning of your life. So you need to push forward.
and have clarity in the mind. Magkaroon ka ng um, bagong plano, bagong idea so that magkaroon ng evolution or transformation to ginagawa mo. For some of you, nakita ko po na ihanda ang sarili dahil may mga changes. For example, lilipat ka ng ibang bahay, ibang kumpanya, ibang lugar, no? Kasi nakita ko nandoon ang growth mo. So you're planting seeds for something better. Kung meron ka mang sisimulan na negosyo or trabaho or sideline, nakita ko dito na kung inspired ka at talagang gusto mo yan, go, be confident and that will lead you to a fruitful outcome. Congrats po. Clarify natin siya. You have the full card. Yes, new beginning, new work, new life. Talagang some of you ay lilipat, some of you ay magka-transfer or magi-start ng new venture. Something unfamiliar pero super excited. Dapat daw ganun, okay? So believe in your abilities, believe in your ideas and plans because nakita ko dito na once you take a leap of faith, ito na yung start talaga ng pagbabago sa buhay mo. So, don't resist change. Kung alam mong kailangan ng tumulay, tumulay ka na. Kung alam mong kailangan ng gawin to, dapat mo nang gawin. Huwag ka matakot magsimula at huwag ka matakot na sumugal sa buhay because doon nakasalala yung paglago mo. Okay? Congrats po. Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have March o Libra. Meron ba kayong mga special occasion pag Marso? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ng pinsan, anniversary sa work, anniversary nyo mag-partner. Kung yes ang sagot, ibig sabihin ito po ang mensaheng para sa iyo talaga. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa March. So congrats po. You also have Gong. Wow! An exciting event. Meron daw po kayong pupuntahan na exciting na lugar, exciting na gathering. So congrats, have fun, enjoy the night. Don't overthink things. Mag-enjoy ka lang. You also have Dark Man. Meron daw po ngayong lalaki sa buhay mo na medyo moreno o maitim o itim ang buhok. Kailangan nyo daw po siyang kausapin. May concern daw sa kanya. You also have July. Oh, March and July. Meron po ba kayong special occasion sa July, birthday ng ganto, or special occasion sa buhay mo? Kung yes, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron po kayong aasahan na maganda sa July. Congrats po. So, ang outcome niyo po for December 22 to 28, the Two of Swords. Decisions should be made. Okay? Dito, nag-iisip ka pa lang ng iiwanan na ba ang past? Mag-move on na ba ako? Gagawa ka na ng panibagong strategy? And eto yun. Kailangan talaga nating maging active. Huwag nakahalok kip-kip. Kailangan talaga buksan natin ang ating puso para magdesisyon sa mga bagay-bagay. Don't be afraid of failure. Don't be afraid of changes because changes are inevitable. Nakatadhana yan to improve your life. Kaya kung takot na takot ka at ayaw mo mag-decide, paano ka makakaalis sa pwestong yan na ayaw mo naman na? No? Meron ka kinalalagyan ngayon na parang sabi mo, God, baguhin mo na buhay ko. God, ibangon mo na ako. So, kaakibat ng dasal ay ang iyong active participation. You need to make a move, make a decision. Hindi pwedeng nakatayo lang tayo dito at naghihintay. Kailangan talaga tayo ay maghanap ng tamang hakbang sa pagbabago. Kung nahatakot ka man, at parang you are so afraid to make a move, kailangan talaga i-reconcile mo sa isip mo na, kung hindi ako susugal, paano? Paano ako aabante? Okay? Two of Swords. The Four of Wands. Yes. Your decision will lead you to your milestone. Pero kung gustong tumbukin na goal or bucket list or wish list sa buhay mo na talagang pinapangarap mo tong maabot, pero sabi dito, paano mo siya maaabot kung takot kang gumalaw? So make sure you are decisive this time and ready kang lumaban para makarating ka na sa milestone mo at finish line. Okay? So Libra, ito po ang inyong December 22 to 28 reading. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the messages. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo Libra. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.